Yo, what's up guys? Welcome back ulit sa aking YouTube channel, Hobby ni RJ. At ngayon ay may pag-uusapan na naman tayo tungkol sa pagtatamiya natin guys, no? So, na-curious ako guys kasi yung mga batteries ko dito, dalawang klase. May yellow at saka green ako. So, same lang yan sila guys ng milliamperes, 1200. Tsaka yung ito din, 1200, 1.2 volts. Same yan, pero may difference sila in terms of weight kasi guys. So, ito, mas magaan tong yellow na to, and tong green mas mabigat. So, ito titimbangin natin guys para makita nyo. Yan, yung yellow, 31.4 grams. Tsaka yung ito naman, 42.5 grams. Mahigit 10 grams yung disparity ng weight nila guys, no? Mas magaan ng more than 10 grams itong yellow. So, yun yung na-curious ako guys kung gaano ba or ano yung magiging epekto niya, no? In terms of yung top speed na makukuha ng kotse kung ibang weight, yung magkakaiba-iba yung weight ng battery. So, yun yung magiging experiment natin ngayon guys, battery weight. Before that guys, magkakaroon muna tayo ng featured toy of the day. And 3, 2, 1. Eto na nga guys, yung ating featured toy of the day. Model car, no? Lamborghini Gallardo Superleggera. Yung brand niya guys is RMZ City. So, nabili ko lang to guys kasi napadaan ako dito sa amin. May DIY kasi sa amin dito. So, napadaan ako. May nag-sponsor sa akin ito, no? So, salamat sa nag-sponsor sa akin ito, no? Alam mo na kung sino ka. So, ito, i-review din natin to guys. Maisingit ko lang dito sa aking content, no? Buksan natin guys para makita natin yung details niya. Maganda kasi guys eh. Yun guys, ganda guys. So hindi ko na to talagang babaklasin guys kasi naka-bolt yan sa ilalim. Titingnan na lang natin yung details niya. Maganda guys, no? Yung paint job niya. May mga sparkles at saka na-open din yung kanyang doors, no? So maganda yung shape, talagang true to the model, yung legit na Lamborghini. Yung napansin ko lang dito guys is medyo may rough edges dito sa cuts nila. Yan, medyo rough yan, hindi lang medyo klaro yan. Dito din medyo hindi smooth yung pagkakatabas, pero all in all talagang maganda yung quality at gawa. Syempre hindi ko naman to lalaroin, di-display lang natin to. Maganda guys, pogi talaga. So hindi siya kagaya ng mga ibang mga die-cast or yung mga plastic models na parang Kenko yung shape. Alam mong Lamborghini or yung mga ibang mga kotse pero Kenko yung pagkaka-shape. Ito talagang pogi. Talagang kuha niya yung, for me lang guys kuha niya yung talagang totoong Lamborghini guys. So, ito yung box niya guys, no? Maraming brands din yan guys. So, talagang license to guys na brand, RMG City. So, sa mga mahilig dyan ng mga die-cast car models, so, baka may mga ano kayo dyan, sa local DIY stores nyo, puntahan nyo na. Mura lang to guys, nasa 270 lang ata to. Nasa 270 plus lang to, no? So, yun guys, so, kung nagustuhan nyo yung review nito, so, thank you guys, no? Balik na tayo sa ating main topic. Thank you guys sa paghihintay. Sana nagustuhan niyo yung ating featured toy of the day. So, eto yung gagamitin kong kit ngayon guys para sa ating munting experiment lang, no, regarding sa ating battery weight. So, syempre, first of all, check natin muna yung voltage nito, no? Itong yellow muna. So, check natin guys. So, 137. Ito yung isa 136. So, close lang, goods na yan, pwede na yan. Ito naman green 136 din, 136 volts and 137. So halos parehas lang guys, no? Close lang yung kanilang voltage, pero para hindi tayo bias guys. O nga pala guys, nakalimutan kong i-mention. So yung ating lap time ngayon guys is each battery gagawa tayo ng 6 laps, 66 laps. At saka before yung talagang yung real na lap time guys, i-warm up ko na to guys, no? Para talagang mainit na kasi kapag diniretso mo to ng first run niya, medyo malamig pa yan.
hindi yan magpipik dun sa top speed niya. So gagamitan ko muna siya ng different batteries, no, para ito fresh talaga. Gagamitin ko ng fresh batteries. Patatakbuhin ko muna siya siguro ng mga couple of laps, ganun, para medyo uminit siya, para medyo mag-peak yung RPM niya, no, para hindi bias dun sa dalawang battery. So yun lang guys, no, so let's go. Rerun ako guys, one last time. Lain natin ng video. And we're finally done guys sa ating konting experiment regarding sa ating battery weights guys, no. Ngayon ito na ang ating mga results. First, yung ating inuna natin kanina guys, yung ating lighter battery, which is yung itong yellow. So ito yung kanyang data guys. Yan guys, no. So as you can see guys, best lap na naitala niya guys is nakuha niya a 5th lap guys, which was 5.192 seconds, and yung worst lap naman niya guys nasa first lap 5.374, and the total lap time na nakuha niya yung lahat guys from first lap to 6 laps is 31.467 guys, no. So yan yung result ng ating first battery kanina guys, no, yung yellow battery natin, the lighter one.
Ito naman yung result ng ating heavier battery guys, yung ating green battery. Yan guys. Nakuha niya yung kanyang best lap guys, no? So surprisingly, nakuha niya yung kanyang best lap sa third lap pa lang guys. Nakuha siya ng 5.049 seconds. Yung worst lap naman niya guys, same sa ating first battery kanina. Nakuha niya rin sa lap number 1, which was 5.217 seconds. And natapos niya yung 6 laps guys within 30.697 seconds guys. So dito guys, na-surprise ako sa result guys. Kasi nga, no, lumamang yung ating heavier battery compared dun sa ating lighter battery. Kaya nag-rerun ako guys kasi na-surprise ako sa result, no. Yung lamang ng ating heavier battery guys, yung green battery natin, is talagang konti lang guys, hindi umabot ng 1 second guys. Milliseconds lang yung disparity nila guys. At kung i-compare natin yung each lap time niya guys, no, from 1 to yung each lap time, talagang lamang pa din yung ating heavier battery guys, no. Kung makikita nyo dyan sa ating data na nakukuha, no. So konti lang yan guys, no, millisecond lang yan guys, pero kapag humaba na yung race, talagang lalayo yan guys, kahit na 0.5, 0.6 lang yung millisecond difference niyan guys. May factor yan guys, may factor yan sa whole race talaga guys, no. And that is why I did the rerun guys, kasi nga medyo na-surprise ako dun sa result ng ating first run. So ngayon inuna ko naman yung ating heavier battery, yung green battery natin. So ito yung result niya sa run number 2. Yan guys, no, nakuha niya ang kanyang best lap sa third lap pa rin guys, gaya ng kanyang first run. Nakakuha siya ng 5.094 seconds. Yung worst lap naman niya guys is nasa lap number 1 pa din, 5.329 seconds, and natapos niya yung whole 6 laps ng 30.981 seconds. So medyo bumaba ng konti guys, no, compare doon sa first run niya kanina, no, pero milliseconds pa rin guys, mabilis pa din yun, no. So ito naman yung result ng yellow battery natin for the run number 2. Yan guys, no, so dito talagang ito yung result niya guys, yung best lap niya guys, nakuha niya sa lap number 2 guys. So dito na lang siya nag-peak guys sa lap number 2, 5.134 seconds. Doon na lang siya nag-peak, and then the rest is talagang nag 5.2 na siya at hindi na siya nakabalik pa sa 5.1 na seconds guys, no. And the worst lap doon pa rin, lap number 1, and natapos niya yung 6 laps ng 31.556. Although konti lang yung difference pa din guys, no. Kung i-compare mo yung run niya, yung run ng ating yellow battery compared dun sa run 1 niya, milliseconds pa din guys, no, yung difference talaga. Walang lumagpas ng kahit 1 second na disparity over the other, no. In conclusion guys, based dun sa ating experiment regarding sa battery weights natin, no, so siguro yung factor guys kung bakit ganun yung result na na-obtain natin guys, na mas nag-perform yung heavier battery natin over sa ating lighter battery despite the same voltage and the same milliamperes. Wala na akong ibang mag-guess guys kundi yung battery age. So siguro yun na yun guys, kasi etong yellow battery na to guys, medyo matagal na sa akin to guys. And ito namang green battery na to guys, last December 2023 ko lang itong nabili guys. So very fresh pa to guys, no. So siguro yun yung naging difference when it comes to performance. Talagang siya yung mas nag-perform kasi siya yung fresher guys, eh. So kasi kanina naman, before tayo nag-start, tinest naman natin yung voltage nila.
close naman, nasa 1.36 to 1.37 naman, no? So equal naman sila. And then winate natin, mas magaan talaga to ng more than 10 grams, no? Pero hindi pa rin, wala pa ding nagawa itong yellow battery natin over sa ating heavier battery na green battery. So siguro yun yung naging factor, guys, no? Yung age talaga ng battery siguro, guys. And nakita din natin kanina, guys, no, in between the runs, in between ng run 1 at run 2, kinuhaan natin ng voltage, diba? In-update natin yung voltage, and nakita natin na mas nag-decrease yung voltage nito faster compare dito. Nag 1.32 na lang siya, and then ito naman nasa 1.34 pa din. So siguro doon natin makikita na siguro yung age talaga yung naging factor kung bakit mas nag-perform si green battery over dito sa kanya, no? So siguro, guys, in the future a-update ako ng ganitong klase ding experiment, no, regarding sa battery weights. Pero bibili ako ng bagong battery siguro, guys, na kayang sumabay dito, guys, no, na mas magaan naman, mas magaan pa din. Dito na nagtatapos ang aking video, guys. Maraming salamat sa inyong panunood. Kung nakaabot man kayo dito sa end na to, maraming salamat, guys. And salamat sa patuloy na pagsuporta sa aking mga videos. Nag-enjoy ako sa experiment na to, guys. Although medyo nahirapan ako ng konti sa paggawa ng video na to, pero talagang nag-enjoy ako, guys. Sana kayo rin nag-enjoy. At sana patuloy yung suportahan ng aking mga future videos about Tamiya's and mga experiments na din, guys, no, kung ano lang yung maisip ko. So kayo, guys, anong baka meron kayong suggestion dyan na pwede natin experiment na yung kaya lang natin, yung kaya lang din sa budget natin, guys. So suggest kayo, guys, walang problema yan. Comment din ako ano yung suggestion nyo, guys. Dito na nagtatapos ang aking video, guys. Maraming salamat. God bless.